day, everyone. My name is John Vincent B. Natavio, and today I will be presenting naming branch chain alkanes using the IUPAC rules. So, what is IUPAC? So, IUPAC stands for the International Union of Pure and Applied Chemistry, and the organization that created the standard system for naming chemical compounds. And learning the rules is important because they help us identify compounds correctly and allow scientists around the world to use the same naming system without confusion. So in this presentation, I will explain the basic IUPAC rules in a simple way and demonstrate how to identify the parent chain and number of the carbon atoms and locate the substituents and write the correct IUPAC name using 5 different example. So I hope that by the end of this presentation, you will have a better understanding of how branch chain alkanes are named. So the objective of this presentation is to understand and apply the IUPAC rules in naming branch chain alkane correctly. So now, let's discuss the IUPAC rules for naming branch chain. So, these rules is provide a standard way of naming organic compounds so that scientists around the world use the same names to name a branch chain alkane correctly, and we follow this as simple steps. Again, the UPAC stands for the International Union of the Pure and Applied Chemistry. So, natay mga rules, natay 5 rules sa ato ang UPAC. So again, the UPAC is stand for International Union of the Pure and Applied Chemistry. Then we have the parent name chain. So first is methane, second is ethane, third is propane, fourth is butane, fifth is pentane, and sixth is hexane, and 7 is septane, and 8 is octane, and 9 is nonane, and 10 is decane. So, mali sila atong mga parent name chain. So, napod tayo 5 rules sa UPAC name. So, first is find the longest continuous carbon chain. So, to identify kung unsay gipangita niya is ang longest carbon chain lang. So, ang first is i-identify na to kung unsa iyang parent chain. So, in 1, 2, 3, 4, 5. So, ang parent name niya is ang pentane. Kay tungod, ang carbon niya is 1, 2, 3, 4, 5. And ang gipangita sa first rule is ang longest continuous carbon chain. So, sa ikaduha is number the parent chain from the end to nearest the substituent. So, first is i-identify gyapon na to ug unsay iyang parent name. So, ang parent name niya is pentane gihapon. So, in number 2, the parent chain from the end to nearest the substituent. So, first is ang gayna is longest chain man atong ipakita, karon is ang nearest na pod, which is kung asa ang pinakaduol nga substituent. So, lain pod kayo og dirita mag-una no kay ang gipangita nila is ang pinakaduol nga substituent man. So, imbis dirita mag-una gihap, so diri gyud ta kay mas duol man siya diri 1 2 nya diri kay 1 2 3 4. So, mas layo gyud siya og dirita magsugod. So, dirita 1 2 3 4 5. So, atong parent is methane, then pentane ang atong parent, then ang atong substituent is si methyl. Nganong na methyl siya? Tungod na methyl siya is namangod tayo mga common alkyl, which is ang common alkyl substituent, which is ang CH3 methyl, CH2 hydrogen 5 is ethyl, CH3 47 propyl, CHA H9 is methyl. So, napatay mga multiple pod nga substituent.
nga kuan pod si di, si tri ug si tetra, which is di pag duha ka methyl, tri is tulo, and tetra is upat. So diri na ta sa atong 3. So identify the substituent such as methyl or ethyl. So in number 3, identify the substituent such as methyl or ethyl. So first is identify sa nato again ang longest chain. So ang longest chain niya is butane kay diri ta magsugod sa first carbon gyud og ihap kay wala man siya lain substituent. Ang iyang substituent pod is number 2, i-identify na to ang nearest or pinakaduol nga substituent is diri gyud ta magsugod. Dili man ta pwede gihapon diri. So first is 1 carbon 2 3 4, so which is butane siya. Then ang substituent niya is CH3, which is ang common sa atong common alkyl is nagrepresent siya nga methyl. Then number 4. So number 4, we write the position number of each substituent. So number 4, write the position number of each substituent. So sa number 4 is first again ato la pod i-identify yung longest continuous carbon chain. Is maghihap to punta sa pinaka taas is 1 2 3 4. Butane gyapon siya. Then butane gyapon siya. Then number 2, ato na pod i-identify otro ug asa naka-position iyang substituent. So naka-position iyang substituent is sa carbon 2. Then identify the substituent such as methyl or ethyl. So CH3 lang ang gyapon siya, so nahulog nga methyl ang gyapon siya. And 4, write the position number of each substituent. So sa overall, ang naka-position iyang number is ano na siya? 1 2 3 4. So na siya sa number 2 naka-position ang atong substituent. So number 5. So maring combine everything to form the complete UPAC name in the correct order. So first is again mag-identify na punta sa longest chain, then atong pangitaon ang nearest nga substituent, then identify dia punta sa substituent nga mag-write sa position number of each substituent. So natay situation sa number 4, which is CH3, CH2, and CH3. So ang iyang parent name ani niya kay butane. Anong butane siya? Kay tungod ang iyang carbon is upat lang na si 1 2 3 4. And ganong diri punta nag 1. Ang gipahita man ni number 2 is ang nearest, ang pinakadaol kung asa nabutang ang substituent. So ang mas duol diri if diri magudta magsugod og number 1 og mag numbering is malayo si substituent. Mahimo siyang 1 2 3. So diri gid ta magsugod. Then ang atong 1 2 3 4, then mahulog siya nga butane ang atong parent chain. Then ang substituent nato is 1 2. So naka-position siya sa 2. Then nag-represent sa CH3 gyapon sa common alkyl nato is CH3 is methyl. Then the UPAC name niya is anong na 2-methyl butane siya. Kay ang 2 is position niya kung asa dapat naka-substituent. Then ang methyl is nagrepresent sa CH3. Then ang butane is mao ni iyang parent name, ang parent chain. Nahuman na kog discuss ang 5 rule of UPAC is then mo proceed na ta sa example sa 5 example nga structural nga atong gibuhat. So kani siya is mao ni ang complete nga format or complete nga UPAC name nga gibuhat na to. So sa first day na is namang gitay rule no. So ang first rule na to ato is mamonto nga need na to i-identify ang longest chain. So sa first example na to, sa atong first structural is naatay
carbon chain nga 1, 2, 3, 4, 5. Then nabot tay isa ka substituent. So first is i-identify sa nato og unsa ni siya nga UPAC name or kaning or parent name. Unsay parent name niya. So first is if diri ta mag sugod og ihap 1, 2, 3, 4, 5. Then og diri pud ta mag-ihap 1, 2, 3, 4, 5. Nya sa atong rule number 2 is if diri ta mag ang paggipangita sa rule number 2 kay ang nearest manggod ang pinakaduol sa ato ang CH3 nga carbon chain dili dapat kita magsugod sa pinakauna. So first is 1, 2, 3, 4, 5. So ang 5 is ang parent name niya is pentane. Pentane. Then ang nakaposition ang atong substituent is sa position 2, which is ang position 2 na siya ay carbon chain nga CH3. Then which is ang kaning CH3 nagrepresent ni nga methyl. So sa atong UPAC name is naatay 2 kay sa position niya o asa siya nakaposition, then ang methyl sa CH3, then ang pentane sa parent niya. Then mao na ni siya ang UPAC name na to, 2-methyl pentane. So proceed na ta sa example 4. So sa atong example 4 natay structure nga 5 ka carbon chain, which is ang parent name niya is pentane. Nganong nga pentane siya? Tungod kay naman siya ay 5 ka carbon chain. Then sa atong first rule pod is need na to ay identify kung unsa ang iyang parent name. And ang nakabutang dito is longest man siya. So kung longest di is 5 yun siya kay nganong 5 pod siya kay mao may naa sa carbon chain. Then sa ato ang substituent pod is naa siya sa position 2. Then ang atong UPAC name ani niya is 2-ethyl. Ang 2 nagrepresent nga nasa 2 ang atong substituent. Then ang CH2 o CH3 is ethyl. Dili siya methyl kay tungod lahi ang carbon chain. Then sa ato ang parent name is pentane. So, natay UPAC name nga 2-ethyl pentane. So, proceed na ta sa example number 2. Then, nanapod tayo structural nga 1, 2, 3, 4, 5 lang yapon. Pero, ang iyang substituent is nana sa tunga, which is nana siya sa ika-3. So, unsa may ibahato nato ani og asa pud ta maguna. So, if derita mag-una, 1, 2, 3, 4, 5. Then sa babaw po, 1, 2, 3, 4, 5. Is same na sila. Pwede ka bisan asa mag-una, pag-ingani nga situation. Pero og dili yun ani, need yun na to pangitaon og asa ang longest chain. So, first is, i-identify na to gihapon ang iyang parent name. So, ang parent name niya is 1, 2, 3, 4, 5, which is 2 hexane siya. And the position of sa ato ang substituent is nasa sa 3 kay siya may nasa tunga. Then ang 3 gyapon kay single lang man siya, which is methyl gyapon ta. Sa ato na ang kaning methyl kay sa atong common alkyl nga substituent ni siya ang methyl. So, ang ato ang UPAC name niya is from sa iyang parent is hexane, sa iyang position is methyl, then sa iyang position sa substituent is 3. So, UPAC name 3-methyl hexane. So, sa atong example number 3 is nagyapon tayo structure nga 1, 2, 3, 4. Kaning 4 maragya po ng buhaton na to sa pinakauna.
which is identify gyapon nato siya. So first is yung parent name is 1 2 3 4 which is butane siya. So na siya duha ka pero lahi lang siya sa uban kay na siya duha ka substituent. But if nagay duha ka substituent, mogamit tag mga multiple nga substituent pod. Natay pagduha dimethyl o di pagtulo tri and 4 tetra. Kay diri duha man and siya o magposition pud ta ni bisag asa ta pwede kay tungod ang 2 ug 3 nagsunod ra man pud sila. Ug diri ka mag-start, pwede ra siya mahimong 2, pwede ra pud ni siya mahimong 3. Kani pod ug diri ta 1 2, pwede ra pud siya 2, pwede ra pud ni siya 3. And ang atong parent name again is butane. So we have the two substituent 1 2 which is dili siya methyl kay double man siya which is dimethyl siya. Di siya. Then atong final yupak name 2 and 3 substituent position then di kay tungod duha ka substituent then methyl dimethyl then ang parent is butane. So mao na ni atong final yupak name. So proceed na ta sa example 5. So ang structural sa example number 5 is mao gyapon mag-identify ta then pangitao na to ang substituent then position. Then first is we identify the structural of unsay parent name niya is 1 2 3 4. Mao gyapon siya kay na butane but sa isa ka carbon chain na siya duha ka substituent. Ang gaina is na siya duha ka substituent but dili sa isa ka carbon chain. Ani siya sa isa ka carbon lang siya. Duha yang substituent. So sa example number 5, ang atong parent name is butane kay 4 lang ka carbon chain then ang atong position sa atong 2 ka substituent is naragapon sa number 2 and which is nagkuan gyapon siya nga multiple substituent siya kay duha ka unsa tawagan ni substituent. So dahil siya dimethyl then parent butane. So the final yupak name is position 2 carbon 2 then dimethyl butane. So that's all. Thank you. This conclusion, the UPAC naming system help us branch chain alkanes correctly and consistently. By following the 5 basic rules and identifying the longest carbon chain, numbering the parent chain, identifying the substituents, or determining their position, and writing the complete UPAC name, we can accurately name organic compounds. So, that's all. Thank you for listening.